Kaya ka napunta sa video na ito dahil naghahanap ka ng paraan kung paano mo mapalago ang negosyo na pinapatakbo mo ngayon. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Pagdating sa pagninegosyo, tayong mga Pinoy, napaka-creative, napaka-malikhain. Sa mga pangalan pa lang ng mga negosyong tinatayo, hindi nagpapahuli ang mga Pinoy, katulad ng mga pangalang ito. Kaya naman, ang tanong dito, paano mo masusustain, 'di ba? Yang negosyo na pinapatakbo mo ngayon. Dahil hindi naman enough na meron ka ngang kakaibang pangalan, pero paano mo ito mapalago? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na. Survival of the fittest. Pagka nagnenegosyo tayo, malamang sa malamang kapag ka ito ay nag-boom, asahan mo na yung katabi mo ay gagayahin ka. Ganyan naman, di ba? Gaya-gaya lang. Ngayon, paano nga ba tayo makakasurvive or paano nga ba makakasurvive yung negosyo mo? Ano ba yung mga dahilan kung bakit na lang ang bilis ng turnover ng mga negosyo ng mga tao? Isa na dito yung competition nga. Yun yung sinabi ko kanina na kapag ka nag-open ka ng isang shop, yung kabila ay gagayahin ka. Pangalawa, kapag ka yung income mo sa negosyo mo, yan lang talaga yung sources of income ninyo, doon mo kinukuha lahat ng gastusin, magsastruggle ka. Bakit? Pambayad mo sa renta, doon mo na kinukuha. Pambayad mo sa matrikula ng anak mo, doon mo na kinukuha. Paano ito mapapalago? Diba? Yung iba, kadalasan, nangungutang pangpuhunan, pagdandag, pangpuhunan. Kaya naman, mahalaga na dapat, meron ka dapat na allocation doon sa income mo sa iyong negosyo. At ito pa, kung ikaw naman, may balak pa lang magnegosyo, you have to do these 3 things. Mga dapat na isaalang-alang para yung negosyo mo, the income from your business is protected. Ano yung tatlong yon? Una, dapat meron kang proper healthcare account. Bakit naman ito na ipasok sa usaping negosyo? Ganito yan. Mahalaga na meron kang proper healthcare account dahil kapag ikaw ay nagkasakit or ang family member mo, tapos wala ka talagang proper healthcare, saan ka ngayon kukuha ng pambayad pag halimbawa may isa sa inyo magkaroon ng malubhang sakit? Pupunta kayo sa ospital, paano at saan mo kukunin yung pambayad mo sa hospitalization mo? Huwag mong sabihin na sa negosyo. Kasi kung ganon, mauubos ang negosyo mo. Kaya mahalaga na dapat meron kang proper healthcare para hindi mo na magagalaw yung negosyo, yung income mo sa negosyo dahil meron ka ng health card or healthcare account na sasalo doon sa bill, sa expenses mo, sa pagpapagaling mo. Dahil alam mo ba, medical expenses ang number 1 factor. Bakit nababankrupt ang isang tao? Kaya kung ikaw, may negosyo ka na ngayon or may balak kang manegosyo, you have to make sure na meron ka ng proper healthcare account. Pangalawa, you have to be properly protected. Meaning, dapat meron kang term life insurance. Ano naman ang silbi nito kung meron ka ng negosyo? Paano naman kung ikaw yung talagang self-employed, meaning one-man show ka sa negosyo mo?
Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Ang asawa mo, ang anak mo, sa'yo lang din umaasa, sa negosyo mo umaasa. Paano kung ikaw lang ang nakakaalam kung paano mo patakbuhin yung negosyo na yan at may nangyaring masama sa'yo? Paano ang asawa at mga anak mo? You have to think practical, di ba? Dapat protektado ang mga mahal mo sa buhay, pati na yung negosyo mo, di ba? Kailangan merong sasalo doon sa responsibilidad mo na maiiwan mo if ever may nangyaring masama sa'yo. Kaya mahalaga na you are properly protected. Alam mo ba kung paano mo makuha yung tamang insurance coverage? You have to multiply lang by 10 annual income mo by 10. Annual income times 10, that's the basic formula for you to have an sufficient or a sufficient insurance coverage. Kaya kung ikaw, meron kang income sa negosyo mo, siguro nagma-monthly ka ng 20,000, di ba? So times 12, times 10, that answer, yan po dapat ang insurance coverage na kukuhanin mo para if ever may nangyaring masama sa'yo, your family will receive that insurance money na nag-replace, di ba? Naging income replacement mo ang insurance policy mo. Pangatlo, dapat meron kang emergency fund. At least siguro 3 months or 6 months ng monthly expenses ninyo, meron kang nakaseparate or hiwalay na account for that emergency fund. Mahalaga ito. Bakit? Kasi kung halimbawa, nasunugan, nabahaan, di ba? Saan ka kukuha ngayon ng mga pondo para sa mga hindi mo inaasahang pangyayari? Kaya, hindi magagalaw ulit yung income mo sa negosyo kung meron ka nang nakaseparate na account for your emergency fund. So, at least, ito ay nakatago sa bangko or sa isang time deposit or sa isang money market fund na madali mong makuha. At least 3 months or 6 months of your monthly expenses nakaset aside for your emergency fund. Kung napapansin mo, yung mga nabanggit ko po sa inyo, yun po yung 3 important financial blocks para ma-build ng tama ang ating financial foundation. Alam mo, meron akong ibabahagi sa inyo. Meron akong naturuan 7 years ago dito sa Singapore about financial literacy. And then, 1 year after that, nagsabi siya sa akin na uuwi na siya sa Pilipinas para doon magnegosyo, para makapiling niya ang kanyang pamilya. Ngayon, nung umuwi siya, nagtayo nga siya ng kanyang spa salon. So, lahat ng kanyang ipon, doon niya binuhos sa negosyong itinayo niya. At in-invite niya nga din ako doon sa kanyang grand opening. Napaka-cozy ng kanyang spa salon. So, nakikita ko every now and then yung mga post niya regarding sa kanyang new business. Kasi yun na yung pinagkakaabalahan niya talaga. So, lahat nga ng kanyang ipon mula sa kanyang pagtatrabaho dito sa Singapore, doon niya binuhos. So, after 2 years noong ginawa niya yung pagninegosyo na yon, bigla siyang nag-message ulit sa akin. Dahil hindi ko na nga siya nasubaybayan kung ano nang nangyari doon sa kanyang negosyo, hindi na siya masyadong nagpo-post, bigla na lang akong naka-receive ng message galing sa kanya. Ang sabi niya sa akin, "Hi Sis G, kamusta? Bla bla bla. Alam mo ba na nagsara na yung salon spa ko?" Ha? Nagulat ako. Bakit? Sabi kong ganon. Kasi sis, nagkaroon ako ng sakit. Tapos yung anak ko, nagkasakit din. Lahat naman kami, umaasa lang doon sa spa salon. Nagbabayad ako ng renta. Nagbabayad ako ng tao. So,
paubos ng paubos yung income galing dun sa spa salon ko. Kaya, wala na akong choice kung hindi, i-close down na lang kasi nagkaroon ako ng utang. So, malungkot yung naging situation or experience niya doon sa kanyang unang business venture. Sabi ko na lang sa kanya, sige sis, may pag-asa pa. Ngayon, ang reply niya sa akin, nagsisisi daw siya. Bakit? Dahil hindi niya sinunod yung itinuro ko sa kanyang mga concept, yung steps on how to build a solid financial foundation. Umuwi siya, yes, meron siyang dalang malaking pera. Ibinuhos niya kaagad doon sa negosyo niya. Ni wala siyang healthcare, ni wala siyang insurance, ni wala siyang emergency fund. So lahat ng kanyang ipon talaga mula sa pagiging OFW, ibinuhos niya doon sa negosyo niya. Kaya naman, bumalik ulit siya dito sa Singapore at naghanap ng trabaho. Yun nga lang, hindi na pinalad, hindi na siya nakakuha, hindi na siya nakahanap. Kaya naman, bumalik ulit siya sa Pilipinas at doon na siya nagtatrabaho. Yun po ang isa lang sa mga madaming mga tao na nagkamali in terms of doing business. Dahil akala nila pagka nagninegosyo na, wow, magiging mayaman na, unlimited na yung income, tapos tinataasan kadagad na yung lifestyle, hindi pa nga naging 5 years or 10 years yung negosyo mo, tapos kumbaga, yung lifestyle or yung expenses ninyo, tinaasan na. Huwag ganon. You have to make sure na meron ka ng mga nakaseparate na account sa mga hindi inaasahan para hindi ka mabigla, hindi ka magulat at biglang mag-close down din yung negosyo mo. Kung ikaw ay meron ng healthcare, meron ka ng proper insurance, meron ka ng emergency fund, ang question is, paano mo naman ito mapalago, yung negosyo mo? How can you survive? How can you sustain that business? Isang sikreto lang. 20% of your business income, reinvest mo. I-invest mo, palaguin mo. Paano mo mapalago? Ilagay mo siya sa mga paper asset investments like mutual funds, stocks. So, maraming financial vehicle na maaari mong paglagyan ng 20% or 30%. Depende, 'di ba? Pero magsimula ka muna sa 20% para that income coming from your business, mag-grow din siya doon sa paper asset, mutual fund, or sa stocks, 'di ba? So, paano 'yon? You have to make sure lang na naintindihan mo rin kung paano din nag-work yung mutual fund investment. Ngayon, syempre, yung 80% na tatira, syempre, i-roll mo sa iyong negosyo, pambayad mo sa mga expenses mo sa operating expenses mo dyan sa negosyo mo. Ang mahalaga lang talaga, meron kang itinatabi coming from your business income para mag-grow pa ito. At that money na mag-grow na, 'di ba? Ngayon, pwede mo yung kurutin or pwede mo rin yung i-withdraw, mag-redeem ka din. Halimbawa lang, yung 20% ng iyong business income, nilagay mo siya sa isang mutual fund. And then, after 5 years or 3 years, pwede ka namang kumurot doon, 'di ba? Tapos, kang halimbawa, enough na yon para pang-open mo ng another branch of that business, 'di ba? Pwede mo yun gawin. So, ganun lang ulit. So, pwede mo namang palakihin yung place, yung negosyo na meron ka ngayon, or mag-venture out ka ng another business. So, dapat meron kang percentage na ina-allocate coming from your business income para mag-grow ito. You have to choose lang kung paper asset like mutual funds or stocks. Itong concept na sinishare ko sa inyo dito ay applicable ito. Mapa-online business ka man or mapa-traditional business ka like sari-sari stores, spa, or whatever na business na meron ka. Ngayon, if you will ask me, ako ba
Ginagawa ko ba yun? Of course. You are aware naman that I am into financial industry business. Ngayon, every week kasi, meron akong income coming from my IMG business. So, I have this income. Anong ginagawa ko every week? So, nag-allocate ako. 20%, 30%, minsan 50% of my IMG business income, nire-reinvest ko sa aking mutual funds, katulad nito, Most 18, sa Kaiser, sa aking stocks. So, para mag-grow pa, di ba? So, hindi na lang ako umaasa din sa aking employment income dahil meron na rin akong business income na kung saan nag-allocate talaga ako ng portion, 20%, maximum to 50% na nilalagay ko or nire-reinvest ko sa paper asset investment. Mahalaga mong maintindihan kasi pagka nagdinegosyo ka, dapat meron ka rin na-iset na goal na clear na yon kung saan ka ba talaga papunta dyan sa negosyo mo at alam mo na yung mga basic na mga financial blocks para kapag halimbawa talaga yung puso mo nandyan sa negosyo na ginagawa mo, mapapalago mo ito. Ngayon, kung ikaw ay first time dito sa ating channel at ikaw ay nagtataka kung paano ba gagawin yung mga proper way of investing, pwede kitang turuan. Umattend ka sa aking free live webinar every Tuesday and Friday, 8:30 p.m. Philippine time. Just message me sa aking Facebook Messenger para mabigyan kita ng Zoom meeting ID. And of course, you can grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. Huwag mong hayaan na mag-die down yung negosyo mo, your dream business, dahil lang sa hindi mo ito na plano ng mabuti. You have to make sure lang na you are protecting that business, di ba? By protecting also yourself, by following the concept if you want. Ako po muli si G. Isaal na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you